So, hayun. Di ba napakaraming nakapanood sa inyo ng interview ni Miss Janela in Japan sa kay Miss Tony Talks. So, gusto kong mag-react doon sa mga nagsasabi na OA daw, isang lapad, pinagkasya sa isang buwan. Oo naman, no? At ang tawag dito, kasi nga, dapat talaga, lalong-lalo na sa mga bagong papasok dito sa Japan, dapat ini-explain ng mga agency ninyo sa inyo kung magkano ang kita ninyo sa Japan, kung magkano ang ikakalta sa inyo, para hindi kayo nag-expect na napakarami ninyong sasahurin dito, lalong-lalo na ngayon dahil napakababa ng yen. So, panoorin nyo to tapos mag-react tayo, ha? Pagdating ko po ng Japan, hindi ko po inaasahan na sobrang taas po ng cost of living sa Japan. Actually po, yun nga po dahil po alam nila malataas po yung sahod ko, hindi ko pa sinasabi sa kanilang totoo. So lahat po ng sasabihin nila sa aking mga pangangailangan, ipaprovide ko. Hanggang sa matira na lang po sa akin isang lapad. Is 4,000 pesos? 4,000 mahigit. O paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? Titipirin po. Sa isang lutuan po ng ulam, para magtatagal na po siya ng ilang araw. So, yun na, di ba, napanood ninyo. So, alam ko napakaraming nakapanood sa inyo nito. At alam nyo, sa totoo lang, totoo yung sinabi niya. Kahit ako, naranasan ko yun. Pagkasya yung isang lapad sa isang buwan, nung wala pa akong asawang hapon at mag-isa pa lang akong naninirahan. At mag-isa pa lang akong namumuhay. Totoo yan. Ano ka ba? Di ba, totoo naman na kaya tayo nagpunta dito sa Japan, na nag-OFW tayo sa iba't ibang bansa. Kaya tayo nagpunta dito para tumulong sa pamilya natin, di ba? Hindi naman para sa kung ano lang. And then, siguro rin, hindi rin kasi na-explain kay Janela bago siya pumunta dito or sa mga pupunta pang mga OFW dito na kapag kayo ay nagpunta dito sa Japan, may mga ikakaltas at ikakaltas sa mga sahod ninyo dahil dito nga sa Japan, mayroong tax, mayroong health insurance, may gasto sa bahay, kung may telepono ka, magbabayad ka ng telepono mo, and then marami pang iba na talagang ikakaltas sa'yo dito. So, siguro, hindi na-explain sa kanya yon kaya inasahan niya or hindi niya ina-expect na ganun na lang ang matitira siguro sa kanya. Pero sinabi naman ni Miss Janela na ilang buwan lang naman siyang nagtiis ng ganun kasi nga nag-boom na siya bilang as Janela in Japan, diba? Tsaka kayong mga nagsasabi ng OA ha, bago nyo sabihin niya na OA isang lapad pinangkasya ng isang buwan, mag-OFW muna kayo para malaman ninyo. So, sabaw kape nga eh. Mga Pinoy kaya tayo. Sabaw kape nga, inuulam natin sa kanin, diba? Solved na. Tsaka tayo mga Pilipino, once na nagluto talaga tayo ng ulam at marami pa, hanggat hindi napapanis yan, kakainin at kakainin pa rin natin yan. Mas masarap nga ang ulam habang nagtatagal, diba? So, sa mga nagja-judge dyan na hindi naman talaga kilala yung taong yan, pare-parehas lang naman natin, napapanood lang sa vlog yan, at siguro mas kilala siya ng mga kaibigan niya, pero tayo mga nakakapanood lang sa kanya, tapos i-judge nyo siya ng ganyan, hindi ko siya kinakampihan, pero naranasan ko rin yung naranasan niya. So sana, ang may papayo ko lang sa mga susunod na OFW, at yung mga OFW pa na hindi ini-expect yung mga gastusin at mga ikakalta sa mga sahod nila dito, pagdating nila dito, alamin nyo mabuti sa mga agency nyo. Tulad nga ng sinabi niya na hindi niya ine-expect na pagdating niya ng Japan ay napakataas ng cost of living dito sa Japan. So, totoo yung sinabi niya na napakarami niyang ipinangako sa pamilya niya, pero hindi niya naman na sinabi dahil ayaw niya mag-alala yung pamilya niya sa kanya. Kaya yung mga pangako niya, tinutupad niya hanggang sa isang lapad na lang talaga ang matitira sa kanya. So, huwag niyong i-judge yung tao kasi nakita niyo ba yung success niya sa buhay? Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa pamilya, kaya siya nag-abroad, sinabi niya naman, kaya siya nag-OFW para makatulong siya sa pamilya niya. So, tingnan niyo yung success niya. Napakalaki. Napakalaki ng biyayang binigay sa kanya ng Diyos kasi nga, mapagmahal niyang anak, mapagmahal na kapatid, at napakabuting tao. Yun ang nakikita ko sa kanya ha. Alam niyo sa totoo lang, di ba napanood niyo rin na gusto niyang mag-outreach, yung gusto niyang magkaroon ng medical mission, kasi nga nurse siya eh. Nurse siya, karamihan ng nurse ganun, karamihan talaga sa kanila kung may magagawa sila. Gusto nilang magkaroon ng medical mission at makatulong talaga sa mga taong nahihirapan. Dahil nga, kinuwento niya naman kung bakit niya gusto yun. So, para sa inyo na masyadong mag-judge sa mga kapwa nila, tignan nyo muna yung mga sarili ninyo ha, bago nyo tignan yung mga pamumuhay ng ibang tao. Yung buhay nyo ang ayusin nyo, hindi ang pakialaman ang buhay ng ibang tao. Dahil nga may mga nagsabi na, bakit binibigay mong lahat sa pamilya mo, hindi ka nagtitira sa'yo? Buhay niya yun, pera niya yun. Tignan mo nga, pinagpala siya. Ang laki ng biyayang dumating sa kanya. Kasi nga, open yung puso niya sa pagtulong. So, yun lang masasabi ko. Kaya, huwag niyong i-judge ang kapwa nyo dahil yung nasa taas ang mag-judge sa inyo kapag hinusgahan nyo ang kapwa nyo nang wala namang kayong kinalaman sa buhay nila. Follow for more!